Sa Senado, naghigpit pa ng seguridad matapos mapabalita ang posibleng dumating doon si Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, sa mga oras na ito, medyo okay pa naman at kalmado pa naman yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Makikita naman natin itong Jokno Boulevard, sarado na ito para sa mga sasakyan. Dito naman sa may kabilang parte ng Jokno Boulevard, makikita natin na nakatayo pa rin ito nga mga razor wire na harang para nga yan doon sa dagdag control kung sakali man magkaroon ng pagkilos protesta mamaya dito. Itong kahabaan ng Jokno Boulevard na to, Cheryl, ito yung magiging lugar kung saan pwedeng magkaroon o magdaos ng kilos protesta yung mga pro at pati na rin yung anti-impeachment groups na darating. Kahapon nakita nga natin na may ilang dumating sa kanila dito at buti na lang pinaghiwalay sila dahil kung posible rin mangyari ayon sa PNP magpang-abot yung dalawang grupo na ito. Pero Cheryl, sa ngayon hanggang sa loob ng Senado mahigpit yung seguridad na ipinamamalas doon. May mga pulis sa kalsada pati na rin ang kabilang sulok ng Jokno Boulevard kung saan mahigpit ang pagpasok ng mga sasakyan. Nagdagdag din sila ng mga CCTV camera sa mga kritikal na bahagi ng Senate Complex. Patuloy rin ginagamit itong Under Vehicle Inspection System o UVIS para i-scan at suriin ang ilalim ng mga sasakyang papasok ng Senate Compound. At gaya ng nauna ng abiso, sarado pa rin itong Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang Atang de la Rama Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules habang isinasagawa ang impeachment trial. Kaya yung mga motorista natin na apektado, sanayin nyo muna na sa Macapagal Avenue kayo dadaan bilang alternatibong ruta. Cheryl, sa mga oras na ito, patuloy pa rin natin inaantabayanan yung pagdating ng mga dadalo dito nga sa impeachment trial ngayong araw. Isa na nga dyan sa inaabangan natin, itong si Vice President Sara Duterte, kung tuloy ba na darating siya para sa ikalawang araw ng impeachment trial laban sa kanya. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa puntong ito, kumustahin natin ang sitwasyon sa Senado sa live na pagbabalita ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, kumusta dyan? Cheryl, ilang minuto na ang nakalilipas nang pumasok na si Vice President Sara Duterte sa mismong kwarto na nakalaan para sa defense team. Dito mismo sa Senado, ayan yung tanyada room na makikita ninyo dito sa aking likuran kung saan nakaposisyon din ang ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group at maging mga miyembro ng USA. At dito naman sa kaliwa ko, Cheryl, ay dito nanggaling si Vice President Sara Duterte kung saan bahagya na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng media dahil sinusubukan natin na makakuha ng panayam sa kanya pero tikom ang bibig nito at hindi nagbigay ng panayam. May ilang mga natumba dito ng mga guide na naglilimit sa media na lumagpas sa linya, ito sa gilid natin, pero later on ay naitayo na rin. Pero naging mabilis yung mga pangyayari at later on nga ay nakapasok na si Vice President Sara Duterte dito sa kwarto para sa defense team. Cheryl, para sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang dahilan at bakit nandito si Vice President Sara Duterte, para daw yan makipagpulong sa kanyang defense team kaugnay nga ng pagsisimula ng impeachment trial laban sa kanya. Tinanong natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi makakapunta ang bise mamayang alas 2 dahil nasa 1.5 oras na lamang ang inaasahan or ang hinihintay bago ang ikalawang araw ng impeachment trial. Ayon kay spokesperson ng defense team na si Atty. Poa ay mayroon umatong engagement si Vice President Sara Duterte mamayang hapon dahilan para hindi ito makapunta dito. Tinanong natin kung ano ba itong event na ito at bakit kayang unahin ito ng Vice President kung kumpara sa impeachment hindi binigay hindi nasagot rather ni Atty. Poa kung anong event ito in particular dahil ayon sa kanya hindi na siya bahagi ng Office of the Vice President at prior engagement ito bago pang pagsisimula ng impeachment trial. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.